daw ay magsabi ng tell-all. Walang dapat na itago. Meron pa binabanggit siya, dyan singit ko lang. Nagsimula doon sila 2016 eh. Eh bakit daw binabanggit? 2022 lang hanggang sa kasalukuyan. Parang may mga tinanggal daw na pangalan eh. Yun ang kanyang sworn statement. Opo. Wala akong magagawa. Ang sinasabi ng aming bagong Senate President, meron daw nagbulong sa kanya na inedit daw yung Inedit sworn daw, yun statement. isa pa yun. Oho. Ito ang medyo mabigat na tanggapin yung pagpaparatang na ganun. May bumulong daw na taga Blue Ribbon Committee. Paano kaya kung malaman niya ang katotohanan na hindi naman alam nung Blue Ribbon Committee na mayroong sworn statement na lalabas nung araw na yun? Yung sworn statement na yun, direktang Opo. ibinigay sa akin. Opo. Hindi alam ng Blue Ribbon Committee. Paano mo sasabihin na inedit? Sino mag-i-edit? Diretsong pumunta sa akin. Oh, yun pa. Oho. Ako nag-edit. Yung araw na yun binigay, magsisimula na kami. Doon mismo sa hearing. Hindi naman doon sa hearing. Basta kinakailangan. Sa araw ng hearing. Ilang oras na yung bago kailangan makuha ko. Oho. O pagkatapos sasabihin nila, merong nag-edit. Ito yung nakikita kong parang hindi na tama eh. Kung mo ba sinabi niya na congressman ang naging kasama niya, naka-transact niya, ibig sabihin hindi na totoo. Kung mo ba wala siyang sinabi na senador, hindi na totoo yung sinabi niya. Oho. Doon sa House of Representatives, kung titingnan ninyo, ang pinaniwalaan naman nila, ang gustong papaniwalain, ay yung sinasabi naman Nung Bryce Hernandez na pumunta naman sa amin. Nakikita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yung sworn statement ng mga Diskaya. Opo. Eh bakit nila pinresent yung Mayor Vico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yon? Ano naman nung aming presidente na Senado ngayon, yung Vico Soto, hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yes po. O di may politika dito, di ba? Kaya mo lang ba sinasabi, kaya mo dinidiminish yung value nung sworn statement na yon dahil kalaban siya ng pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, dapat hindi ako magkukomment sa bahagi na yun eh. Opo. Sapagkat kalaban ng aking pamangkin ito. Oho. Hindi siguro magre-recuse siguro ako eh. Hindi ikaw ang magbo-volunteer na palagay ko inedit ito. Oho. Sa aking palagay, maraming butas ito. Hindi ka dapat magsasabi ng ganon sapagkat magiging bias ka. Oho. Dahil kalaban niya ng pamangkin mo. Sa politika. Tingnan mo na lang. Tinawag si Mayor Vico sa House of Representatives. Hindi para magbigay ng testimony. Hindi para magbigay ng dokumentong makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Nagsabi siya ng opinion niya Tungkol sa mga Diskaya. na sinungaling ang mga taong ito. Yes, opo. Ang opinion ba'y tinatanggap sa pagdinig? Oho. Opinion mo yun eh. Sa bawat pagdinig, mapakorte man o ibang quasi-tribunal, quasi-judicial tribunal, ang opinion, dinabaliwala. Oho. Hindi tinatanggap ang opinion. Bakit kinakailangan siyang magpahayag ng opinion doon? Oho. So, pagkatapos, hinahanap ko yung Bryce Hernandez. Kasi pinahiram sa House of Representatives at doon ay tumistigo. O ba't hindi na sinuli? Opo. Tinanong ko yun. Sabi ko, Mr. President, bakit hindi sinuli sa atin? Hindi ba? Ito yung sulat mo. Babasahin ko sa'yo. Opo. Oo. Paihiram ko sa inyo. Sabi niya, pero pagkatapos ng hearing ninyo, ibalik ninyo ng madali. Opo. Ligtas dito sa Senate. O ba't pinanatili mo ka ako sa Quezon City QCPD? Sa kami. Sa Krami. Sa Krami. Detention Center. Opo. Sa Krami. Bakit Hospital ganun? Center. Oh. Nag-request sa akin si Speaker. Teka muna. Opo. Yun na yung napanood namin na nagkaroon ng viral ngayon sa social media. Bakit pag na-request na yung Speaker, sabi ko, sumusunod ka sa Speaker? Pero yun naman daw po kasi siya, ni-request ng Bryce sa Kongreso. So bilang puno ng Kongreso, siya naman ata. Sino ba dapat magpasya kung saan siya madidetain? Exik. Yung nakontempt? O yung otoridad na nagkontempt? Yung nag-contempt. Kayo, nakastanding yung contempt order ng Senado. Hindi ka pwedeng mamili. Kasi ikaw ay nasa legal custody ng Senate. Nanganganib daw po siya doon, Sen. Kaya kapag hindi mo siya sinuli, binibigyan mo ng credential sinasabi niya. Ayun. Sa mga sabi ko, hindi ko kayang tanggapin. Kaya hindi mo siya masolid dito. Naniwala ka na nanganganib siya dito sa Senado. Tatanggapin ba natin yan? Tayo, Senado, hindi natin kayang Proteksyonan. proteksyonan. Opo. Ito ngayon ang problema. Sabi ko,